yes, di sa lahat ng oras ay sikat ka. But nevertheless, si Paulo may take to siya sa directing kaya good option yan, Pau. Go on directing. Who knows? Baka manalo ka ng best director. Ang ating kapalaran ay hawak mo at ikaw ang gumagawa ng kapalaran. Bring. Kaya if ever na kayong dalawa in the future, na puporsi ko that Paulo will engage in movie production while Kimi will venture online business. What a good combination of them both girls. Kaya napuporsi na lang dalawa yung future nila. God bless Kim Pao and have a Merry Christmas celebration and New Year. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Nakikinita-kinita natin yung gagawin ni Paula Avellino in the future, yung pagdidirect, and nakikita natin na magiging mahusay po siya na direktor. Dahil ngayon pa lang, inaaral niya talaga mga kakimpaw yung pagdidirect, 'di ba? And alam naman natin si Paula Avellino, mahusay po yan na aktor. Ibig sabihin, alam niya na po mga kakimpaw, yung ibabato niya pong mga eksena, 'di ba, or yung mga emotions na kailangang lumabas sa isang artista or sa isang eksena. While si Chinita Princess naman mga kimpaw, nakikinita-kinita ko din na magiging magaling siya na businesswoman na nag-handle ng napakaraming franchise ng iba't ibang brand. Hindi lang po House of Little Bunny, mga kakimpaw or Holb ang kanyang business, kundi marami pa po pala nating hindi alam na business ni Chinita Princess. Iba-iba po pala ang business niya na talagang ang mindset niya po ay business kung saan siya ay kikita at gugulong po yung kanyang pera. Hindi yung pinapatulog niya lang sa bangko, 'di ba? Ngayon pag nag-business ka, manganganak ng manganganak yan, magiging doble, triple, 'di ba? Ganyan po talaga ang mga Chinese. Talagang ini-invest nila, bine-business nila ang mga pera nila nang dumami. Kaya kung inyong mapapansin yung mga Chinese, mga business-minded at karamihan sa kanila talagang mayayaman at marami pong property. Kaya nawalan man po ng pera si Chinita Princess mga kakimpaw, babalik at babalik din po yung milyones na nawala sa kanya. Hindi man ngayon, pero alam kong wino-work na ni Chinita Princess yung pagpabalik ng perang nawala niya. Hindi ko naman sinasabi mga kakimpaw na back to zero si Kim Chu. Ang ibig ko lang pong sabihin, meron kasi mga ibang nagre-react na back to zero daw, 'di ba? Na naubos na yung pera. Wala naman tayo sinabing naubos yung pera. Ang ibig ko lang sabihin, yung pinagpaguran po ni Chinita Princess na milyones yung halaga. 'Di ba? Sobrang sayang yun at ilang taon niya po yun na pinagpaguran. Kung baga, magbabawi po siya nang sa ganon ay maibalik yung mga nawala po sa kanyang pera, 'di ba? Sayang yun mga kakimbaw at alam ko para yun sa kanyang future. So maraming salamat sa komento Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang pinost po ni Johnny. Sabi niya, Merry Christmas to my constant and safe space, Princess Chinita and Paula Avellino. I love you both so much and may you have a well-spent holiday together and with your families. Merry Christmas as well to the whole Kimball family. Thank you all for being part of my year. Wishing everyone holiday season filled with love, joy, and hope. May your hearts be light and your homes be full of warmth. So since Christmas na nga po mga kakimpaw, ilang oras na lang po yung binibilang at sasalubong na po tayo sa Kapaskuhan, maraming nagtatanong kung magkasama daw ba si Kim and Paula Avellino na sasalubong ng Pasko. Kasi si Chinita Princess daw ay nasa Cebu ngayon at dumating daw sa Cebu kanina. Kasama daw nito ang mga pamangkin. So yan po yung mga usap-usapan sa mundo ng social media. Sabi nga dito, kung nasan ka man ngayon, Kimi, magkasama man kayo o hindi, basta enjoy ka lang. Happy holidays. Ngayon may nagtatanong, kasama daw po ba si Paula Avellino dyan sa Cebu?
Or kung hiwalay daw bang magpapasko si Kim and Paula Abilino. Kasi every year alam naman natin mga kakimpaw na si Paulo po, talaga namang sa Baguio po yan sumasalubong ng Pasko kasama po ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, so may lumalabas kasi ngayon na ayan, 'di ba? Si Kim Chiu po ay nasa Cebu. So may mga nagtatanong na late upload po ba ito ni Chinita Princess para sabihin or para isipin ng mga fans na hindi sila magkasama ni Paolo Abilino. Yan po yung mga katanungan ng mga fans. Kahit na Pasko po mga kakimpaw, talaga namang nag-aalala po sila kung magkasama daw si Kim and Paulo Abilino. So ang sa akin lang mga kakimpaw, magkasama man po si Kim or si Paulo Abilino, magkasama man or hindi si Kim and Paulo Abilino, okay lang naman po yan mga kakimpaw, di ba? Kasi si Paulo, siguro pinili niya po yung pamilya niya. Or Chinita Princess, pinili niya din yung pamilya niya muna, 'di ba? So bigyan natin silang dalawa ng time or pwede rin po mga kakimpaw na pinakikita lang ni Chinita Princess na nasa Cebu siya pero ang totoo magkasama lang talaga si Paula Abilino at si Chinita Princess. 'Di ba? Hindi kasi natin alam ang pangyayari. Kaya wag tayong magbase sa kung ano lang po yung nakikita natin sa mundo ng social media. Hindi natin alam ang nangyayari sa likod ng camera. Kasi si Paolo Abilino, ang gusto po niyan ay privacy. 'Di ba? Gusto niya, sinesekreto niya po lahat. Ang importante, yung nangyayari po sa kanilang dalawa na hindi na sila lang po nakakaalam. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, pagkasama man sila or hindi, at least masaya sila ngayong Kapaskuhan. 'Di ba? Hindi lang naman ito yung araw na kailangan magkasama sila. Marami pang araw mga kakimpaw. Andiyan pa ang bagong taon, 'di ba? Lagi naman silang magkasama mga kakimpaw. Kaya this time, hayaan muna natin silang mag-celebrate sa kanilang mga mahal sa buhay. 'Di ba? Baka yun po yung desisyon nila. Baka yun yung pinili nila muna na makasama ngayong Pasko since everyday naman sila ay nagkikita. Ang balitang Paulo Abilino at Kim Chiu hinahanap ng mga fans ay hindi na rin nakakagulat, lalo na kung isipin kung gaano kalakas ang naging epekto ng tambalan nilang Kim Pao sa publiko. Sa mga nakaraang linggo, sanay ang fans na laging may update, may bagong larawan, sweet na eksena, o kahit simpleng paramdam lang sa social media. Kaya nang bigla silang maging tahimik, natural lang na mag-alala at magtanong ang mga tagahanga. Para sa maraming fans, hindi lang ito simpleng pangungumusta. Naging bahagi na ng araw-araw nila ang makita sina Kim at Paulo, mula sa seryeng The Alibi hanggang sa mga off-cam moments na nagbibigay ng kilig at saya. Kaya kapag nawala ang presensya nila, parang may kulang. Dito makikita kung gaano kalalim ang koneksyon ng fans sa dalawa. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na tao rin sina Kim at Paulo. May mga panahong kailangan nilang magpahinga, mag-focus sa personal na buhay, o tahimik lang muna, lalo na kung pagod sa sunod-sunod na trabaho at atensyon ng publiko. Hindi naman ibig sabihin na may masamang nangyari agad kapag walang update. Dagdag pa rito, ang paghahanap ng fans ay patunay din ng matinding suporta at pagmamahal sa kanila. Ibig sabihin, naging matagumpay ang tambalan at tunay na tumatak sa puso ng marami. Pero kasabay nito, magandang paalala rin na igalang ang kanilang espasyo at oras. Sa huli, siguradong darating din ang tamang panahon na muling magpaparamdam sina Paulo Abilino at Kim Chiu. At kapag nangyari iyon, mas lalo lang iigting ang saya ng mga fans. Dahil ang paghihintay kapag may tiwala at respeto ay nagiging mas makahulugan. Para sa akin, ang balitang hinahanap ng mga fans sina Paulo Abilino at Kim Chiu ay malinaw patunay kung gaano kalakas ang impluwensya at hatak ng tambalan nila sa publiko. Hindi sila basta artista lang na sinusubaybayan, naging emosyonal na koneksyon na sila para sa maraming fans. Makikita rito na nasanay ang mga tao sa presensya nila, lalo na pagkatapos ng sunod-sunod na exposure, projects at mga moment na nagbibigay ng kilig at inspirasyon. Kaya nang bigla silang maging tahimik, natural lang na magtanong, mag-alala at maghanap ang mga fans. Ibig sabihin nito, may impact talaga ang bawat galaw at pagkawala nila sa social media at sa limelight. Pero sa mas malalim na pananaw, ipinapakita rin ng balitang ito ang pressure na kaakibat ng kasikatan. Kapag minahal ka ng publiko, parang obligasyon mo ng palaging magparamdam. Dito mahalagang ipaala na may karapatan pa rin sina Kim at Paulo sa pahinga, privacy at personal na oras,
lalo na kung ang katahimikan nila ay bahagi ng self-care o paghahanda sa susunod na proyekto. Sa kabuuan, ang balitang ito ay halo ng pagmamahal, pananabik at pag-aalala mula sa fans. Magandang senyales ito ng solid na suporta, pero magandang balansehin ng pag-unawa at respeto. Sa tamang oras, kapag muli silang lumitaw, mas lalong magiging mainit at masaya ang pagtanggap ng publiko sa kanila. Ang balitang ito ay malinaw na refleksyon ng matinding epekto at lakas ng tambalan ni Paulo Avellino at Kim Chiu sa puso ng mga tagahanga. Sa panahong sanay ang fans na halos araw-araw silang may nakikitang update, maging sa projects, interviews o simpleng social media posts, ang biglaang pananahimik ng dalawa ay agad napansin. Hindi ito basta curiosity lang. Ito ay halo ng pag-aalala, pananabik, at pagkabit ng emosyon ng fans sa kanilang mga inidolo. Hindi may kakaila na matapos ang tagumpay ng kanilang serye at ang natural na chemistry nila on-screen at off-screen, maraming fans ang mas lalong naging invested sa kanila. Para sa ilan, ang Kim Pao ay hindi lang love team, kundi simbolo ng tamang timpla ng respeto, maturity, at authenticity. Kaya kapag wala silang paramdam, parang may nawawalang piraso sa araw-araw na saya ng fans. Sa kabilang banda, mahalagang tingnan ang sitwasyon mula sa perspektibo ni Kim at Paulo bilang mga individual. Ang katahimikan nila ay hindi agad dapat bigyan ng negatibong kahulugan. Posibleng ito ay bunga ng pagod, personal na commitment, o simpleng desisyon na magpahinga muna mula sa ingay ng social media. Sa industriya ng showbiz na punong-puno ng pressure at expectations, ang pagpili ng katahimikan ay minsan isang paraan ng pagprotekta sa sarili at sa mental health. Makita rin sa balitang ito kung gaano kabilis at kalakas mag-react ang fandom culture ngayon. Isang araw lang ng kawalan na update, nagiging usap-usap na agad. Dito pumapasok ang hamon sa fans, ang magmahal at sumuporta ng hindi nasasakal ang mga iniidolo. Ang tunay na suporta ay marunong maghintay at umunawa, hindi lang humingi ng presensya. Sa kabuuan, ang balitang hinahanap sina Paulo Avellino at Kim Chiu ay positibong senyales ng matibay na fandom. Pero kasabay nito ay paalala rin na ang mga artista ay tao rin. Kapag dumating ang panahon na muli silang magpakita, mas magiging makabuluhan at mas mainit ang pagtanggap dahil ang paghihintay na may respeto ay laging mas may halaga kaysa sa pagmamadali. May ilang mahahalagang punto pa na maaring idagdag sa balitang hinahanap ng mga fans sina Paulo Avellino at Kim Chiu na nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa nangyayari. Una, ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa relasyon ng artista at fans. Noon, normal lang na mawala sa eksena ang mga artista ng ilang linggo o buwan. Ngayon, dahil sanay ang lahat sa real-time updates, ang katahimikan ay agad nabibigyang kahulugan. Hindi dahil may mali, kundi dahil nasobrahan ang pagkasanay sa presensya nila. Ikalawa, ang paghahanap ng fans ay maaari ring magpahiwatig na mataas ang expectations ng publiko sa Kim Pao. Maraming umaasa hindi lang sa susunod nilang proyekto, kundi pati sa personal na dynamics nila. Dito nagiging sensitibo ang sitwasyon dahil habang masaya ang kilig at suporta, may kaakibat din itong pressure na maaring maging mabigat kung hindi mababalanse. Ikatlo, posible ring ang pananahimik ni Kim at Paulo ay strategic o professional. Sa showbiz, may mga panahong kailangang manahimik muna bago ang isang malaking anunsyo, proyekto o pagbabalik. Kung ganito man ang kaso, ang pananabik ng fans ay mas lalo lang nagpapakita na epektibo ang interes ng publiko sa kanila. Dagdag pa rito, magandang tingnan ang reaksyon ng karamihan sa fans. Marami ang naghahanap pero nanatiling magalang at maunawain. Ibig sabihin, unti-unti nang nagiging mas mature ang fandom, marunong mag-alala pero marunong ding maghintay. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng update ni Paulo Avellino at Kim Chiu. Ito ay salamin ng modernong fandom, ng pagmamamahal na may kasamang pananabik, at ng paalala na ang tunay na suporta ay hindi lang nasusukat sa ingay, kundi sa respeto at pagtitiwala.